Kamusta ka? Ngayon, pag-uusapan natin ng isang bagay na baka nasa bahay mo lang pero di mo masyadong naiisip. Ito yung posibleng panganib sa kalusugan, partikular sa cancer, galing sa gas stove. Merong kasing mga bagong pag-aaral at sisilipin natin yan. Tama. At ang tutok natin dito ay isang specific na chemical, yung benzene. Ito kasing benzene, lumalabas to pag nagsusunog tayo ng natural gas o propane, yung ginagamit natin sa kalan, di ba? Oo nga. So, ang mission natin ngayon ay, intindihin kung ano ba talaga sinasabi ng siyensya tungkol dito. Gaano ba kaseryoso tong exposure na to? Okay, sige. Buksan natin yung mga detalye. Meron tayong source dito na gumamit pa ng quantum modeling at iba pang mga artikulo. So, simulan na natin. Ano ba talaga itong benzene? Bakit delikado raw? Okay. Ang benzene, kilala talaga siya as carcinogen. Ibig sabihin, chemical siya na pwedeng magdulot ng cancer. Malinaw yung link niya sa leukemia, yun yung cancer sa dugo. Leukemia? Oo. At ang sabi pa ng World Health Organization, ng WHO, wala raw masasabing safe level ng exposure sa benzene. Kahit konti lang, meron pa ring risk. Grabe. Walang safe level. Nakakababahala naman yan. At teka, sinasabi mo bang hindi lang ito nananatili sa kusina habang nagluluto ka? Kumakalat? Exactly. Diyan na pumapasok yung resulta ng quantum modeling na binanggit mo. Bali, parang computer simulation to para makita kung paano gumagalaw yung hangin, pati yung mga chemicals sa loob ng bahay. Okay. At nakita nga sa pag-aaral, itong benzene mula sa gas stove, lalo na yung mga kalan na mataas magbuga nito, kumakalat talaga sa buong bahay. At ito pa, ang nakakagulat, madalas daw, sa mga kwarto pa, sa mga silid tulugan, na itala yung pinakamataas na cumulative exposure. Ha? Sa kwarto? Paano nangyari yun? Mas malayo yun sa kusina. Oo, yun nga Dahil sa konsepto ng cumulative exposure. Ang ibig sabihin niyan, ito yung total na exposure mo sa chemical over time. So kahit sabihin nating mas mababa yung concentration ng benzene sa kwarto kada oras kumpara sa kusina habang may nagluluto. Dahil mas matagal ka naman dun sa kwarto, di ba? Mga ilang oras kang natutulog, 9 na oras o higit pa, naiipon yung exposure mo. So baka sa loob ng isang araw, mas marami ka pang nalanghap na benzene habang nasa kwarto ka. Gets ko na. So, hindi lang pala yung mismong pagluluto yung importante, kundi yung parang kabuuang oras na andun ka sa environment na may benzene. Tapos, may kinalaman din ba dito yung laki ng bahay, ventilasyon? Oo, eksakto. Nakita na mas mataas ang exposure sa mas maliliit na bahay. Yung mga sinasabing wala pang 900 square feet. Okay. Smaller spaces. Oo. Tapos, syempre, mas matindi yung panganib kung madalas ka magluto, yung tinatawag na high to medium use, lalo na kung kulang o wala kang ventilasyon. Yung tipong sarado lagi bintana mo, tapos wala kang maayos na range hood. Yung exhaust fan sa taas ng kalan? Yun nga. Actually, based sa pag-aaral, yung mataas o katamtamang paggamit ng kalan na walang ventilasyon, pinapataas ito yung tinatawag na incremental lifetime cancer risk o ILTCR. Yung dagdag na chance na magka-cancer. Oo, yung dagdag na tsansa mo, dahil lang dito sa exposure na to, pinataas daw ng 4 hanggang 16 na beses, kumpara dun sa safety threshold ng WHO. Grabe. Ang laki ng tinaas. Kung ganito kasensitibo sa ventilasyon at laki ng bahay, siguro merong mga tao or grupo na mas apektado nito. Meron. Mas mataas ang panganib para sa mga bata. Bakit sa bata? Kasi, mas mabilis silang huminga. Tapos, mas magaan din sila kumpara sa adults, 'di ba? So, yung concentration ng benzene na posibleng maipon sa katawan nila mas mataas. Oo nga, no? Makes sense. Lumabas din sa pag-aaral na yung pinakamataas na ILTCR nakita sa mga apartment, lalo na yung mga apartment na mataas ang gamit ng kalan tapos walang ventilasyon. Tinatansya pa nga sa US na merong dagdag na mga 16 hanggang 69 na kaso ng leukemia kada taon dahil lang dito sa mga kalan na mataas yung benzene emission, yung mga top 5% na kalan. Lalo na sa sitwasyong madalas magluto tapos walang maayos na daloy ng hangin.
Nakakakonsyalin talaga yan, lalo na kung may mga bata sa bahay. Ano naman yung mga practical na paraan para mabawasan itong risk kung gas stove pa rin ang gamit mo? Well, ang pinaka-epektibo daw talaga kung posible ay lumipat sa electric o kaya induction stove. Pero kung hindi pa kaya, Kung hindi pa yan option, napaka-importante talaga ng maayos na ventilasyon. Malaking tulong yung paggamit ng high-efficiency range hood. Halimbawa, yung may 75% efficiency, kayang bawasan yan yung concentration ng benzene ng hanggang 3 kapat. wow, laki ng bawas nun na. Oo, pati yung simpleng pagbubukas ng bintana habang nagluluto ka at kahit pagkatapos, sinasabi pa nga na kung bubuksan mo yung bintana buong araw, pwede niyang mabawasan ng 95 hanggang 99% yung benzene kung mataas o katamtaman yung paggamit mo ng kalan. So bukas bintana lang, malaking bagay na pala. Malaking bagay, pero dapat tandaan kahit merong kang ventilasyon, hindi pa rin 100% na nawawala yung panganib. Lalo na kung talagang madalas at matagal kang gumamit ng gas stove. May risk pa rin. Malinaw. So may basihan talaga yung pag-aalala dito sa benzene galing sa gas stoves. Napaka-importante ng ventilasyon, pero parang binubusan din ito yung tanong tungkol sa mas ligtas na alternative sa pagluluto, no? Oo, kaya mahalagang timbangin mo itong mga impormasyon na to based sa sarili mong sitwasyon sa bahay. Gaano ka ba kadalas magluto? Anong klaseng ventilasyon meron ka? Sino mga kasama mo sa bahay? Yung kaalaman kasi, yun ang susi para makagawa ka ng desisyon na para sa ikabubuti ng kalusugan mo at ng pamilya mo. Tama. Kaya bilang pangwakas na tanong na iiwan namin sa iyo, ngayong alam mo na ang mga ito, paano mo kaya ibabalanse yung pang-araw-araw mong pangangailangan sa pagluluto at yung pangmatagalan pag-ingat sa kalusugan? Isang bagay na maaari mong pag-isipan.